Welcome to the first episode of Pinas Pan Diaries at kakainin natin to sinasabi kong namimiss kong tinapay na pinagong, ang tinapay na may utong. Konnichiwa, Jana des. Welcome to another episode of my wedding diaries. Today is May 21, 2024. Apakalitan ng mga vlogs ko, sorry na. Ito ay 7 weeks na simula nang ako'y nakauwi from Japan. At dahil nga ako'y ikakasal na soon, naghanda din naman ako ng pang ninang-ninong proposal. At naisip ko, nung nasa Japan pa lang ako, ito talaga yung mga bibigay ko sa mga magiging ninang at ninong ko. Bumili ako ng Ichiran Ramen, UFO Yakisoba, meron ding mga nori. Basta't karamihan dito yung mga favorites ko. Parang a little bit of everything. Buti na lang at hindi taga Batangas. Alam nyo ba sa Batangas? Grabe kapag ikakasal ka doon, bongga ang mga bigayan. Yung parang mga tradisyon talaga, may mga ulo ng baboy, mga ganun. Pero din naman sa amin sa Quezon, may pagkaganon din. Pero depende pa rin talaga sa ikakasal. Kami naman din ni King Kong ay civil wedding muna kasi nga medyo gahol sa oras kasi ang uwi ni King Kong ay para lamang magbakasyon saglit. At saka na ang church kapag stable na. At kasama ko pala today si Mama Lu at una namin pinuntahan si Mayor George Suayan. Siya yung mayor dito sa amin sa Candelaria, Quezon. Si Mayor ang mag-o-officiate ng aming wedding at thank you kay Miss Rachel sa pag-asikaso sa amin dito. Buti na lang at pwede naman si Mayor sa date na napili namin. Thank you so much po at see you soon sa kasal. Since nandito na nga kami sa munisipyo, dumaan na din kami sa civil registrar. Nagtanong na kami ng mga requirements for civil wedding and also sa DSWD na kailangan kasing mag-seminar. Talagang kinausap namin kasi nga ang schedule ng dating ni King Kong ay malapit sa aming kasal. At paglabas naman namin, may mga nakakilala sa ating mga taga post office Candelaria. Gulat na gulat nga ako din, talaga namang hindi po ako si Janela, char. Apaka-feelingera. Hindi, kasi before, nakapagpadala na si Mama sa post office, kaya naikwento ni Mama na ako'y nagbablog, kaya napapanood nila. Shoutout po ulit sa mga taga post office Candelaria. So ayun, ako talaga matagal na nagkikrave dito sa mga tuhog-tuhog. Kahit ako'y hindi buntis, syempre ang tagal ko nang nasa abroad, dito talaga yung mga gusto kong matikman. Buti na lang ngayon, hindi na talagang ididip yung mga nasa steak. Ngayon ay ilalagay mo na yung sauce doon sa lalagyan mo. Ay parang mas gusto ko yung lahat ay nakikisawsaw. Char, joke lang. Ay kamahal na, dati ang quick ay tigdodos lang yung buo, 3. Ngayon ay 5 na ata. Pero ang pinaka-bet ko talaga ay yung probe. Napakasarap ng probe. Puwet ng manok. Next naman namin pupuntahan ay yung Couples for Christ ni Mama na nininangin at nininongin din namin. Hi po, Ninang Ana and Ninong Ray. Mga kababata pa nga sila ni Mother at ka-couples na din. Iniabot ko na nga din yung Ninang-Ninong package. Karamihan pala sa mga kinuha naming mga ninang at ninong ay mga mag-aasawa na. Parang personally kasi ako'y na-awkward kuhain ay pag-isa laang. Pero pwede daw naman kasi yung iba ganun talaga yung ginagawa. Medyo tumambay nga lang kami ni Mama dito at nagpahinga kasi nga sobrang init din at napakain na din. Welcome to the first episode of Pinas Pan Diaries at kakainin natin to sinasabi kong namimiss kong tinapay na pinagong, ang tinapay na may utong. Siyempre ito ay 50 out of 10 kasi La Prima Bakery napakasarap niyan. Tapos nakatikim din ako dito ng mango float. Ay mali pala, mango pie. Ang ganda ng presentation ha. First time ko lang to makakatikim kasi usually buko pie nga ang uso dito sa amin. Pero ngayon daw ay usong-uso tong mango pie. Hindi ako masyadong fan ng mangga lately lang kaya i-rate ko to ng 9.5 out of 10. At nakakita nga ako ng baby dito at binuhat ko na din. Naiiyak siya sa akin. Actually, mahilig talaga ako sa bata. Kahit nung bata pa ako, nagre-request ako sa nanay ko na mag-anak pa ng kasunod. Kaso ako na daw talaga yung bunso kasi siya ay laygate na o hindi na pwedeng makabuo. Pinakapon na, char. Pinalaygate na. Ay napakainit talaga dito sa Pilipinas. Kaya siguro iyak din yung bata. Pagkapasok ko pa lang pala dito sa bahay ni Naninang ay nakakita na ako ng mga pusa. At bago nga kami umalis, humirit ako ng pwede bang makahingi ng isa. Sabi naman ni Ninang ay oo at pinamimigay daw talaga nila. Thank you pala kay Kuya na bisita lang din nila pero hinabol talaga yung pusa para ibigay sa akin. Puspin siya pero tricolor siya kaya ako'y nakyutan. Tsaka napakabait din ng pusa. Ako kasi talaga ay mahilig po talaga sa pusa. Makakita nga lang ako ng pusa ay sobrang saya ko na kahit anong lahi pa yan. At buti na lang pinayagan ako ni Mama. Naalala ko kasi nung bata kami, ayaw na ayaw ni Mama mag-aalaga kami ng mga pusa. Patakas lang namin silang inaalaga. Yung wala na lang siyang magawa kasi nagstay na lang yung mga pusa sa amin. Pero ngayon, payag na siya. Nung bata kami, may 2 pusa na sumunod sa amin kasi umuulan. So, pinayungan namin, isinama namin sa bahay. Talagang tinago namin kay Mother. Tapos, inilagay namin sa kahon. Ito namang si ate ko, si Ate Niknik, shout out sa'yo. Para hindi maiangat yung takip ng kahon at hindi makaalis yung mga pusa at baka makawala ulit. Nilagyan niya ng
bato, safe nga naman. Tapos, pagbukas namin kinabukasan nung umaga, patay na yung isa kasi naipit pala yung ulo ng bato. Eh di ayun, core memory talaga yun sa amin. Naalala ko isa na lang yung natira na pangalan niya si Mengay. Pero nawala din siya, hindi namin alam kung bakit. May theory pa nga kami na iwinala ni na mama eh. Pero nung lumaki kami, tinatanong namin kina mama, hindi daw. Hanggang ngayon, hindi namin alam kung saan napunta si Mengay. Si Mengay ay isa ng vlogger ngayon. Char, hello po! So, ito na nga, diba, meron din akong asong inampon. Ito si Daphne. Kaso nga, ibabago lang siya nakakakilala ng pusa. Lagi niyang winawalang niya. Lagi niyang binibitbit sa leeg itong pusa. Akala niya ata laruan. Kahirap pala pag may alaga talaga, no? Kahit sa CCTV, lagi namin sinisilip pag naalis kami. And then one time, pag uwi namin, magkasama na yung dalawa sa loob. Kami tuwang-tuwa kasi mag-friends na sila. Kaya pala Daphne ang pangalan ng aso kasi kinuha sa Bridgerton. Tapos ang ipinangalan ko naman dun sa pusa, di si Eloise. That's it for today. Follow me on my Facebook page, Jana Japan Diaries.